Min, Ay, hello! idol din kita. Naka-follow din ako sa'yo lagi. Thank you, Nay. Taga saan Gusto ka lang ba? kita makita. Taga saan ka ba? Nandito ako sa Bulacan. Bulacan. Tanong ko sa'yo, ilang taon ka na? 67 na ako. 67. Sa 67 na edad mo ba, may kasama ka dyan sa buhay? Sinong kasama mo ngayon dyan? Wala. Ay, ikaw lang mag-isa. Ay, ang lungkot naman. Pero, don't worry Nalungkot na. talaga. So, saan ba Oo, ang mga totoo. anak mo? May mga asawa na din? Hindi, nakakahiyang ikwento. It's okay. Naiyak lang ako. Kasi ako, wala na rin na kasi akong nanay. Kaya malapit ako sa mga senior citizen kasi wala na akong nanay, wala na rin akong tatay. Bata pa ako, nawala na yung mga magulang ko. Kaya parang namuhay lang talaga ako mag-isa na malungkot. Sabi ko, sana makausap ko tong bata na to. Ay, nakaka-touch naman. Kasi alam mo Kim, ang merong mga anak talaga na kahit mahalin mo, pinalaki mo, inalagaan mo. Pag gusto ko talagang talikuran, wala kang magagawa. Ganun yung naging sitwasyon ko eh. Pero may mga time talaga na parang yung hindi ko na kaya ganun. Kaya lang nasa church kasi ako, pag nasa church ako, doon ko hinihinga lahat yung ko, yung mabigat. Ito, kwento ko lang ha. Lumaki ako sa tatay ko. Ang nanay ko is parang 5 years old, 4 years old ako. Wala na akong nanay. Dahil ang nanay ko ay meron siyang sinamahang lalaki dahil mahirap lang yung tatay ko. Meron siyang sinamahan na lalaki na para basta sumama siya sa ibang lalaki. And then, nung sumama siya sa ibang lalaki, iniwan kami. Ang tatay ko lang nagpalaki sa amin. Hanggang yung tatay ko nagkasakit. Sa mura kong edad, 5 years old, natuto akong maglinis, maghanap ng pera, nangangalakal. Ang dami, nagtatrabaho, nag-harvest ako ng mais. Tapos naglilibur ako. Alam mo yung hulmahan ng halugnak? Ang dami kong experience na ganyang bagay. Kaya, alam mo yung pag nakakita ko ng mga senior citizen na katulad ninyo, Nay, malapit ako dyan kasi alam mo yung namimiss ko, meron akong nanay na hindi ko malang naranasan sa buong buhay ko. Kaya nang ikaw nalungkot ako, kaya tinanong ko na kung may kasama ka dyan. Kasi alam mo, importante talaga sa mga nanay. Kasi alam naman natin na habang nagkakaedad na tayo, hindi natin alam kung hanggang saan lang yung buhay natin. Kaya yung mga anak na natitiis yung nanay nila, hindi ko man sila ma-judge, pero dapat mahalin natin yung ating mga parents. Kasi Ang hirap ang talaga buhay mag-isa. nila, iisa lang. May Alam mga mo time daw- nga na may mga time na nahihilo ko pag tayo ko, yung parang gumagabay lang ako sa mga pader. Sabi ko, ang hirap naman ng nag-iisa kasi pagka ganun yung may nararamdaman ako, parang inaabutan ako ng nervyos, ganun, kasi nga wala akong kasama. Ano ba? Yun yung mahirap sa part ko kasi talaga. Kaya sabi ko nga, kung paano na kaya kung hindi na ako makakalakad, di ba? Ang Yes. totoo, ang tong bahay na to kasi sa brother ko to, nasa abroad siya. Kaya ako yung tumatao dito. Ako yung kasi yung kwento ko eh. Kaya Hanggang ngayon na nagkasakit na matanda na siya, sumama sa ibang lalaki, pinili yung lalaki. Ngayong matanda na siya, na-stroke siya, hindi pa rin namin pinabayaan, sinusuportahan pa rin namin. Hindi namin gawin yung ginawa niyang pagtaboy sa amin. Kumbaga, yung isang pagkakamali ng nanay, hindi na dapat namin ulitin na anak na itaboy ang nanay kasi tumatanda na siya. Ngayong tumatanda na siya, kung wala kami, paano na siya? Diba? Kaya nga maswerte yung mother mo na katulad yung mga anak na na hindi tumatalikod sa magulang. Kasi alam mo, kapag ang
nanay, tinalikuran mo. Sobrang ano yung, alam mo yung ano, yung gaba, yung kakarmahin ka kasi pinabayaan mo yung nanay mo. Oo, hindi, ako kahit hindi Tinatanong ko ko nga sa sarili ko bakit ganun eh. Kasi inalagaan ko naman sila na ano, kumbaga, parang nagkaroon lang sila ng pagdaramdam sa akin. May pangyayari na broke kasi yung family, parang hindi nila gusto yung nangyari. Yun, parang ganun. Sabi ko, bakit ganun? Pag ang anak nagkakaroon ng kasalanan sa magulang, kahit ilang beses, 10 beses magkaroon ng kasalanan yung anak mo, pinapatawad ng nanay nila. Pero yung nanay pala, pag isang beses lang nagkaroon ng kasalanan, tatalikuran na. Ganon, madaling kalimutan. Kaya malungkot talaga. yung manok nga, pag tinatch mo yung mga sisiw niya na kinaano ka, inaatake ka kasi nga ayaw niyang itouch yung mga sisiw niya kasi mahal niya. Pero yung kung iisipin mo yung isang ina na nialagaan ka dito sa tiyan, iwan ko kung inalagaan na lumabas, tapos hindi kumbaga hindi kami inaruga ng mga bata kami, pero hindi pa rin ako nagalit sa kanya. Ang ginawa ko, minahal ko pa siya. Kasi kung ano man yung mga pagkukulang niya, gusto ko maparealize sa kanya na may isang tomboy na anak niya dati na ayaw niya sa akin. Bilang tomboy ako. Kung di natin alam kung hanggang kailan na lang ang buhay ng nanay natin. May sakit na eh. Kaya nga binibless ka naman ni Lord, di ba? Sobrang Kumbaga, bless ko, Lord. Sobra. Ako, inaano ko na lang, pinagpa-pray ko na lang lagi na sana kung kukunin niya ako, yung tulog lang ako. Kasi ayokong magkasakit ako eh. Kasi pag na-ospital ako, wala naman akong pang-ospital, wala rin namang mag-aalaga sa akin. Siguro, kapatid, pero kahit sabihin mong kapatid, hindi ganun ka di ba? Sa panahon ngayon, aminin natin, wala namang mag-aalaga sa iyo kung wala kang pera, di ba? Oo. Ako matanda na ako, kahit mawala ako anytime, tanggap ko na. Sabi ko nga, aanin ko naman yung iyak nila at saka yung pagpunta nila kung pantay na pa ako, di ba? Baliwala na yun. Kasi hindi ko na maririnig yung iyak nila, di ba? Sorry sorry. Okay. Parang na-absorb mo tuloy yung ano ko. Nung na-touch ako kasi ganyan din kasi yung nararamdaman ko yung iniwan kami ng nanay. So, napakalungkot ng sitwasyon ng ganun na minahal mo at inalagaan yung isang anak. Tapos sa isang iglap lang, isang misunderstanding o kung ano man yung problema, natitiis ka ng anak. Alam mo, napakasakit yun sa isang ina. Lalo pa, inalagaan ka. Okay lang sana kung hindi ka inalagaan nung bata ka pa eh. Pero kung yung inalagaan ka, tapos nakukuha mong sagot-sagutin yung nanay mo, nakukuha mong tiisin yung isang ina. Alam niyo, napakasakit yun sa part ng isang ina. Grabe. Kaya ako na masyado akong parang yung heart ko parang ginagano no. Kasi nararamdaman ko si nanay eh. Kasi isa rin akong anak na walang pagmamahal ng isang ina. Sa totoo lang. Kaya ito, gawan ka man ng masama ng ina mo, siya pa rin ang nanay mo. At kahit may tawagin ka pang nanay sa buong mundo, kahit ilang milyon pa tawagin mong nanay, hindi pa rin yan ang totoo mong nanay. Dahil ang totoo mong nanay, yung nagsilang sa'yo. At yun ang dapat na priority mo, respetuhin mo, mahalin mo, bago ang ibang tao. Sa totoo lang. Dahil ang karma,
iba. Alam niyo, pag mahal niyo ang inyong ina, maraming blessings na ibibigay ni God sa inyo kapag mahal ninyo ang inyong magulang. Sa totoo lang. Talaga ganito yung nasabi natin, topic natin ngayon, kasi umakyat si nanay sa ating live. At ramdam ko yung kalungkutan sa mata niya kahit hindi pa siya nag-open up.